Nandito tayo ngayon sa ginagawang bagong-bagong National Kidney and Transplant Institute. Alam nyo, napaka-importante nitong ospital na to. Kasi isa sa mga pinakakailangan ng mga kababayan natin is yung serbisyo ng dialysis. No? At yan, napaka-importanting palaki natin at pagawakin natin yung serbisyong yan. So, nung 2023, ang direktiba ng Pangulo is kailangan magtayo na tayo ng bagong NKTI dito sa Metro Manila. Kasi yung NKTI natin ngayon, na tinayo pa nung panahon ng ama ng ating Pangulo, napakasiksikan na. Alam mo, kung pupunta ka sa NKTI ngayon, maaawa ka talaga sa mga kababayan natin. Daang-daang mga kababayan natin ang pumipila araw-araw para sa dialysis. So talagang sabi ni Pangulo, hindi na pwede yan. Kailangan i-expand na natin. So itong ginagawa natin ngayon, 2023 nagsimula, and ang utos ng ating Pangulo, tapusin by end of 2027. Na-delay ito, pero dahil sa usual, yung pondong tingi-tingi, pero ngayon, bubuuin na natin ang pondo next year para December 2027, buo na yung kinakailangang 2.8 billion pesos para itayo itong bagong NKTI. At pag ito natapos na sa December 2027, 200 plus simultaneous sa isang lugar ang mga dialysis patient na pwedeng i-cater. Napakalaki nun. More than double yon nung existing natin ngayon. No? At ang sinabi sa akin ni Doc Dator, yung head ng NKTI, it will be the single biggest dialysis center in Southeast Asia na kayang 200 mahigit sabay-sabay. So napaka-importante nun. Ang laking bagay nun, ang laking tulong nun sa mga kababayan natin na nangangailangan nitong critical na serbisyong. So yun ang commitment natin na ibibigay natin sa ating Pangulo ngayon. I-announce niya yan mamaya. And talagang kailangan matapos to. No? Kung kailangan ng 24/7, gagawin natin yan. No? So, critical ito, no, sa healthcare dito sa Metro Manila at sa mga katabing mga probinsya, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Rizal, lahat yan nagpupunta sa NKTI. So, yun ang gagawin natin. No? At kampante tayo sa nakikita natin progreso ngayon na kaya nating ma-meet yung deadline na yun na end of December next year. Tapos na. Nakalagay dun sa for March 2028 yung target completion pero nabatid mo by December 2027 so mas mapapaga pa. Mapapaga na yan. Yun ang sabi, hindi kontento si PBBM sa March 2028. Gusto niya earlier. So nag-usap na kami ng engineers, ng kontratista, nag-usap na kami ng DOH. Sasagarin natin to 2027 December. Sasagarin natin yung trabaho para matapos. Ito ba ay magiging earthquake resistant? Oo. Matibay ito, no? Up to building code standard to. So talagang matibay na matibay. So I understand meron directives si mga specialty hospital projects. So far yung tinatapos. So ito, isa to sa mga flagship specialty hospitals. Kasama din ang Philippine Cancer Center. Yun din, tingin namin, matatapos yan before the end of the President's term. And yung phase 1 and 2 ng PGH, gagawin din natin yon. And yung, ano pa yung specialty natin? Yung Bicol Medical Center, gagawin din natin yun. No? So matatapos din yung Bicol Medical Center before the end of the President's term. Baka may details na po kayo ng amount nitong project and sino po ang contractor? 2.8 billion ang existing contractor si Sherman. Malaking kontratista naman yan. Sanay sa ospital. So, yun naman ang importante. Qualified at specialized. Kasi hindi naman basta-basta lang ang ospital. Hindi naman to kalye o classroom. Diba? Talagang very specialized ang ospital. So, lalo na to, Legacy Hospital. Last question? Okay, thank you guys.